apektado pamilya. Pag iyong nirefuse ang tukso, apektado rin ang pamilya. Dalawang epekto. Yung isa, worse. Yung isa, best, better. Ngayon, ako bilang tao, anong epekto gusto kong iuwi sa pamilya ko? Best or worse? Well, of course, best. Amen? Amen. Kasi ano man ang ating gawin, hindi lang tayo maapektuhan yan. Pati yung mga tao na kapaligid sa atin, apektado yan. Kapag gumawa tayo ng kasalanan, apektado ang pamilya natin. Pag gumawa tayo ng mabuti, apektado rin ang pamilya natin. Ano ang iuwi natin sa bahay? Mabuti. Apektado ang pamilya natin. You see? Nagtagutong doon. Sabi ni Joseph, punta kayo dito. Naging maayos yung buhay nila. Mayaman din yung pamilya nila. Amen? Yung ibang kapitbahay nila Joseph doon, nagtagutong. Pero yung pamilya niya, hindi. Masagana sa Egypt. Dahil governor na si Joseph doon eh. Amen? Oh, saan nyo? Nanay? Saan nyo gusto mo masyal? May kapal ba? Yes? Gulik. Pagkubilig. Listen carefully, church. Huwag mong ipagpalit ang panandali ang alin sa mahabang kasiyahan sa biyaya ng Panginoon. Maraming Diyos ang makapangyarihan sa lahat. May plano ka sa bawat isa sa amin. At ito ang dapat namin isipin para ma-overcome namin ang tukso. Help us, Lord, na isipin namin ito na meron pang kinabukasan at huwag kaming palinang sa panandali ang pleasure, kundi consider namin, Panginoon, yung kinabukasan. At kami ang mag-ahatid dito sa aming pamilya. Tulungan mo kami, Panginoon. Sa sarili kami, hindi namin ito kaya. Pero sa tulong mo, magagawa namin. Kaya humingi kami ng tulong ngayon sa inyo, Panginoon. Kami ay mga tao, mga mahihina, marupok. Pero sa tulong mo, kaya nyo kaming biyayaan para kami tumatawag against temptation. Like Joseph, Panginoon, yun ang nasa puso't isipan niya. Great wickedness and sin against God, hindi biruan. Hindi ang nasa isip niya ilusot. Sa ating mga mananampalataya, panalangin natin ang ating sarili. Kasi nasa pagkatao natin yan eh. Yung last of the flesh. Hingin tayo ng tulong sa Panginoon na makontrol natin ito sa biyaya niya. Come on, before we need to go. Hingin tayo ng tulong sa Panginoon. Sa mga bisita natin, hindi ako silenting narito ka. Hindi tayo kayang iligtas at hindi kayang baguhin ang relihiyon ng buhay natin. Only the Lord can change us. Ang Panginoon lang ang pwedeng makapagpabago ng buhay natin. Ang Panginoon, hindi ang Berean Bible Baptist Church. Hindi si Pastor ang makapagpabago ng buhay natin. Ang makapagpabago ng buhay natin ang Panginoon. Siya ang kailangan natin sa buhay nito. Siya yung napako sa krus para magbayaran ng ating kasalanan at pagkaroon tayo ng kaligtasan. We need the Lord. Sa mga mananampalatayang narito ngayon, sige po, kasapit po natin ang Panginoon. Sige po, para mapalapit tayo sa magandang plano ng Diyos. Just overcome temptation by the grace of God. God is a plan for us, like Joseph. Napakaganda ng plano, napakaganda ng kinabukasan na hinanda ng Diyos kay Joseph. Ganun din po sa atin, very magandang kinabukasan na hinanda ang Panginoon. Hindi pa po huli ang lahat. Kung gusto natin humakbang pa, this time, refuse, reject, overcome temptation. At kung ano ay mga nakalipas na, kalimutan na kung tayo nagkamali sa nakalipas. Hindi makakatulong sa atin. Ngayon, binigyan tayo ng buhay ng Diyos.
dito natin gawin kung ano yung natutunan natin ngayon. Kalimutan ang nakalipas at magpatuloy ang buhay na sumusunod sa Diyos. Salamat po, Ama, sa inyong salita. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen.